Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our title for today is There are two types of repentance in the Bible. Which of the two is acceptable to God? Rosal Rabi. Repentance is a reconciliation with our Lord God. Magsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan at huwag mo nang ulitin. Yan po ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. Kasi alam po niya kung tao sa puso mo ang pagsisisi mo. Repent of your sins and do not repeat the sins of our Lord, for He knows that your repentance is in your heart. Two kinds of repentance. Matthew 26:14-16. Ang pagkanulo ni Judas kay Jesus. Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote. At sinabi, ano ang ibig niyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo. At siya'y tinambangan nila ng 30 na pilak. At buhat ng panahon niyaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests and said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. And from that time, he sought opportunity to betray him. Ipagkakanulo, Matthew 26:21, 22, and 25. At samantalang sila'y nagsisikain ay sinabi niya, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At sila'y lubhang namanglaw at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, Ako baga, Panginoon? At si Judas na sa kanya nagkanulo ay sumagot at nagsabi, Ako baga, Rabi? Sinabi niya sa kanya, Ikaw ang nagsabi. And as they ate, he said, Verily I said unto you, that one of you shall betray me. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. Ang halik ni Judas. Judas, yes. Matthew 26:48-50. Ang nagkanulo na sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, Ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin niyo siya. At pagdakay, lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, Rabi, at siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayoy ay nagsilapit sila. At sa kanilang sinunggaban si Jesus at sila'y kanilang dinakip. Now he had betrayed him, gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, the same is he. Hold him fast. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. Isang halik para sa 30 pieces of silver. A kiss for 30 pieces of silver. Matthew 27:3-5. Nang magkagayoy, si Judas na nagkanulo sa kanya, nagpagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinaori ang 37 na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda, na sinasabi, Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapwat kanila sinabi, Ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At kanyang bulalagsak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis at siya yumaon at nagbigti.
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? See thou to that. He cast down the pieces of silver in the remote and departed and went and hanged himself. Matthew 27:5. He threw 30 pieces of silver on the floor. Judas' repentance was not accepted by our Lord God. Ang kasalanan walang kapatawaran. Yung nagpakamatay si Judas kasi po matagal na siyang iniwan na banal na Espiritu Santo. Nagsisi din si Judas pero nagpakamatay naman siya. Yung pagsisisi yun ay hindi tinanggap na Panginoon Diyos. Ito yang ang pagsisisi ni Judas ay hindi taos sa puso niya na siya ay nagkasala, kundi natakot po siya sa kanyang kaparusahan na matatanggap. At como iniwan na siya ng Espiritu Santo, ay wala na nagpaalala sa kanya. Sin is unforgivable. He killed himself, Judas. The Holy Spirit had long since left him. Judas repented, but he committed suicide, and his repented which the Lord of God did not accept. Here's Judas' repentance was not in his heart that he had sinned, but he was afraid of the punishment that would be received, and the Holy Spirit left him without reminding him. 1 John 1:9-10. Kung ipinahayag natin ang mga kasalanan ay tapat at banal na siya'y tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawa ng kasinungalingan siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Peter's repentance. John 18:17, 25, 26, 27. Sinabi nga kay Pedro na dalagang tanod, pinto, pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito. Sinabi nga ako'y hindi. Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Sinabi nga nila sa kanya, ikaw baga ay isa rin naman sa kanyang mga alagad. Siya'y kumaila at sinabi, ako'y hindi. Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote na kamag-anak niyaong tinagpas ni Pedro ang tenga, ay nagsabi, hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan. Muli nga nagkumaila si Pedro, at pagdakay tumilaok ang manok. Then he said, that damsel that kept the door unto Peter, art now not thou also one of this man's disciples? She said, I am not. And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, art not thou also one of his disciples? He denied it and said, I am not. And one of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, said, did not I see thee in the garden with him? Peter then denied again, and immediately the cock crew. Luke 22:54-62. At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapwat sa malayo sumusunod si Pedro, at nang makapagdikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, mga kaupong magkasama si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At isang alilang babae na nagkakita sa kanya samantala siya ay nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya.
at sinabi, ang taong ito ay kasama rin siya. Datapwat siya'y nagkaila na nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan ang may isang oras ay pinatotohanan ng iba pa na nagsasabi sa katotohanan ang taong ito'y kasama rin niya sapagkat siya'y Galileo. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok at lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Luke 22:54-62. Then took they him and led him and brought him into the highest priest's house, and Peter followed afar off. And they had kindled a fire in the midst of the hall, and were sat down together. Peter sat down among them, but a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, this man was also with him. He denied himself, saying, woman, I know him not. And after a little while, another saw him, and said, thou art also of them. And Peter said, man, I am not. And about the space of 1 hour after, another confidently affirmed, saying, of a truth this fellow also was with him, for he is a Galilean. And Peter said, man, I know not what you sayest. And immediately while he yet spake, the cock crew. And the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter went out and wept bitterly. Luke 22:54-62. Peter's repentance of self. Nang marinig ito, ang tilaok ng manok, ay naalala ni Pedro yung sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Ay lumabas siya sa lugar na yun at humagulgol ng iyak at nagsisi siya ng buong puso. Kaya nga pinatawad siya ng Panginoong Hesukristo at sa kanya pa iniwan ang pamumuno sa mga alagad niya. Ganun si Pedro, pinatawag ng ating Panginoon. When Peter heard this chicken roar, he remembered that the Lord Jesus Christ had told him, and he go out of his place and wept, and repented with all his heart. Therefore, the Lord Jesus Christ forgave him. He left the leadership of his disciples. Peter was forgiven by our Lord God. Which repentance is acceptable to the Lord God? From Peter or Judas? Yung kay Judas na pagsisisi ay hindi tinanggap ng Panginoon Diyos kasi nagpakamatay siya. At hindi tao sa puso, nagsisi siya dahil yung parusa na matatanggap niya. Kaya at dahil iniwan na siya ng Espiritu Santo, ay wala na nagpaalala sa kanya. Tandaan nyo po. Importante po ang Espiritu Santo ay palaging nasa atin. Judas' repentance was not accepted by the Lord God because he committed suicide. He was not ashamed of his sins. It is important that the Holy Spirit is always with us. Thanks to all of you. Watch, subscribe, like, and share too from Angel's Message Inc. Rosara B.